Sa Santa Cruz, good morning sir. Saludo bossing. Bossing, saan natin nakita si bossing? Nakababad ba siya sa MC lane? Hindi sir, tatawid lang ako sa kabila sir. Tatawid na sana ako sa kabila eh. Binaybay niya yung motorcycle lane. Hindi sir, di ako bumaybay. Patawid lang ako. Alright mga puro, bumabad siya sa motorcycle lane. At sabi ni sir, matawid daw siya. Kaya lang mayroong mga broken lines kasi yan mga puro, saka solid line kung saan kayo pwede tumawid. Makikita mo, strictly for motorcycle lane lang ito. Actually sir, pagka may forbid na pumasok dyan, inuhuli natin. Ngayon sir, pagka makapasok ka na sa linya na yan, lalabas ka dun sa mga linya na putol-putol. Kita mo sir, may mga linya dyan na putol-putol. Huwag kang lalabas dun kung yung linya ay solid lane. Yes sir, huwag ka mag-change lane, ibig sabihin ko. Pwede po doon pagka yung lalo na kung putol-putol. Huwag lang po yung kagaya kasi kanina wala kayo mismo doon sa mismong motorcycle lane. Oo. Kaya binigyan na kumbaga sa sir, binigyan na kayo ng linya na para strictly para lang sa inyo. Nasa labas ka pa sir. Kaya kitain mo ulit sir. Iniwasan kasi natin dito sir, yung aksidente. Purong pagmamahal. What is up guys? Wow, here puro pagmamahal mga puro. Full implementation ng motorcycle lane na exclusive. So hopefully makikita lang natin is yung mga 4-wheel tumatawid lang sila sa mga broken lanes ng motorcycle lane. Alright, so ito binabaybay po natin pabatasan. Commonwealth Avenue po tayo ngayon at northbound. So u-turn tayo dahil po paalala sa lahat ng motorista. Katulad nito nagbababad na siya, no? Yan. Makita nyo solid lane pa, nakababad na siya. So pag ganyan po ayan, baka mahuli kayo. May MMDA yun na nakikita natin. Ayan, may MMDA na nang uhuli na. Visible na yung mga tropa. At full implementation na nga po. Then tayo mag-U-turn tayo dito. Kaya naman mga puro paalala, bawal na po sa zipper lane yung motor dahil diretso motorcycle lane na lahat ng motorsiklo. So ayun, sinita si bossing, labas siya dun ulit. Doon lang ang mga motorsiklo doon lang sa ayun, motorcycles are not allowed to use zipper lane. Ayan, meron naman ng meron ng signage or reminder, ang laki. So ngayon naman babaybay tayo pa south, pa Quezon City Memorial Circle po. Ito ang medyo parang bago lang to, tapos full implementation, tapos ngayon lang to natin nalaman yung bawal sa zipper lane yung motor. Medyo kulang tayo ng information dito sa kaya yung ibang kaibigan nating riders, di nila alam. Bago lang no? Ako rin nga kaya yung sabi ko bago lang yung motorcycle lane, bawal sa zipper lane, no? Nasa harap ka daw kasi.
Makiusap pa rin talaga, di ba? Yung ito na ayaw may violation, dito mo ba? Ang dami niya, na boss. Kung pagalit eh, no? Ilang kaya pumilag na ganito? Alright. Totoo yan, boss. Ingat. Ride safe. Alright, mga puro, yun na nakalagay ng motorcycles allowed on zipper lane. So papasok na tayo ngayon ng motorcycle lane. Yan. So pag U-turn mo, pasok ang motorcycle lane para safe tayo. Kasi nga full implementation. Kung makita nyo, ano, medyo bitin yung paggaling ka sa U-turn, yung pasok mo dun sa motorcycle lane, medyo bitin. Parang dapat dito yung broken lines, hindi dun sa sobra sa ano, sobra sa pagkaikot na pagkaikot. Alright, mga puro, bounding south na tayo. Tingnan natin kung anong status dito, sitwasyon. Oras sa atin, mga puro, ano, 8:15 in the morning. So yan, pagpapasok kayo dyan, broken lanes naman niya yan, eh pwede na, pati 4-wheel pwede kayong tumawid na. Pero yun na nga, tulad nung nakita natin sa pagka U-turn, alangan yung broken lanes. Kaya may mga 4-wheel na alangan din yung pag-ano nila, yung pagpasok nila. Dun sa iba kasing may mga likuan, alangan din yung mga broken lanes natin sa MC lane. Kaya hindi rin masisi, dapat talaga ahead. Ay, wala, nawala ako sa linya. Nagulat ako dun Ayan, pasok tayo ulit. Lumipat na pala. Tapos syempre, itong ano po, DPWH, pakiusap. May mga side pa dito, areas sa MC lane na kailangan po ng ano, ng ayusin. Dahil medyo malalalim pa yung iba. Eh, sana maintindihan nyo rin, dalawang gulong lang po kami. So, ramdam na ramdam po. Grabe, ang luwag ang luwag. Ay, hindi kasi late na ako. Kaya maluwag. Mga puro, may nakadeploy din na mga officers, enforcers doon sa side. DTMD and MMDA, may nahuli pa doon. Yan, yung malaki-laki na rin yung placard, yung signage sa motorcycle only. Eto dito, medyo rough yung ano dito, daanan. Katulad yan, ano, alangan ano, kasi dito siya pupunta. Alangan yung broken lane. Kaya hindi rin masisi. Kumbaga yung broken lane, parang sobrang kitid na ng peka mo. Walang buwelo, kaya obligado kang pumasok, lumabas dun sa solid pa. Ayan, may bus naman dito. Tignan nyo naman ginagawa, di ba? Kaya yung mga motor, kawawa naman. Para lang maka-overtake siya dun sa mga pasahero, kakainin niya yung motorcycle lane. Yung buti, may mga MMDA naman dito na present. So yan talaga ang kailangan dito, yung presence ng ano, ng enforcement. Kasi kung wala, nako, ay, ang Pinoy pa naman. Pag uubra, pag walang bantay, uubra. Okay, Tandansora Avenue na po tayo, mga puro. Pag i-U-turn kayo, ayan, dito pa lang kayo, ano, kakaliwa. Medyo alangan, ano. Sana malayo-layo pa lang dapat para smooth lang yung pag-switch mo ng lane. Ayan, pwede na tayo lumabas dito dahil broken lanes na to. Dito tayo ano, dadaan sa private side kasi mostly dito puro public ano yan PUV.
medyo ano, gulatan ano, yung bawal na yung motorsiklo sa zipper lane. So ngayon lang din natin nalaman yun. Kasi araw-araw tayo nagbablog, nag-clearing operation. Dumadaan tayo zipper lane, wala naman nag-ano doon, wala naman nag-i-inform na bawal na or magiging bawal. Kasi Friday doon pa ako, zipper lane pa ako dumaan eh. Eto na, magkakaroon na ulit ng ano dito, MC lane. Tingnan natin, ayan, yung may mga bus talaga na pasaway. Ayan o, dapat nandun na sila sa side na yellow lane, public utility vehicles. Kaya lang, dahil nga nag-uunahan siguro, no? Hindi natin alam. Nag-uunahan siguro sa pasahero, eh, nag-aanuhan sila, sasapawan sila, nag-overtaken sila. Dito naman, kaya may mga 4-wheel po dito kasi papasok po ito ng ano eh, dyan no, sa, nakalimutan ko kung anong ano yan. May daanan dyan pa Visayas. So broken lane naman po yan, so talagang tumatawid na yung mga 4 wheels. Pero from here nakikita natin lahat talaga motorsiklo na dito, mostly talaga. Makikita mo yung difference nung pagka ano, paghihiwalay ng 4 wheels sa motorsiklo. Ayan, even motorcycle sa traffic na rin po sa sobrang dami dito sa Pilipinas ng mga nakamotor. Ayun, ang dami oh. Puro motor tayo dito, nakakatuwa. At least, di ba? Dito po, malaki-laki yung motorcycle lane dito sa area na to, sa side na to. Media na rin sa taas, saka ano, kinukunan yung ano, yung status dito, yung itsura ng implementation nga ng motorcycle lane, kung nag-i-effect ba. So far ngayon nag-i-effect ano. Well, hopefully, hoping for the best naman tayo always, na talagang makasanayan na ng mga riders to, saka ng lahat ng motorista, pati ng 4 wheels. Motorcycle lane is exclusive for motorcycles only. Ayan yung hinahanap natin last time. Yung pati sa mga bridge may ano, may mga information na nakalagay. Kasi nung dry run, though dry run naman yun, understandable, eh ang liliit ng placards. Tapos nakakatakot para sa mga enforcers sa MMDA na talagang nasa gitna sila. Tinataboy yung mga pumapasok at lumalabas. So far maganda yung ano, itsura. Talagang nakikita natin kahit paano dito, puro motor. Dito kasi nandito si na Boss Apa. Walan tayo ng quick interview sa alamin din natin kung ano sitwasyon doon. Dito sila sa kabila, northbound. May nahuli pa daw, no? Joyride. Kagandahan nito, isa sa mga advantage nito mga puro, madali mong makita kung may lumabas o pumasok. Kasi talagang mag-ano eh. Naku, wala saan tayo papasok dito. Pa-U-turn. Dito pa lang yung broken lanes eh oh.
Naku po, hindi tayo makakapunta kay Boss Apa. Alangan. May mga alangan pa rin po na mga lane. Mukhang yun yung kailangan ayusin. Yung mga alangan na pasukan at labasan. Kaya nauobliga yung mga riders, pati mga four wheel, na mag-cross dun sa solid lane. Dahil alangan eh. Para kang tatawid eh pagka pinasok mo. Tatawid ka rekta eh, parallel ang dating eh. Hindi yung spot na paganong ko eh, oh, unti-unti. Ang dating ganun agad pa. Delikado. Dito po wala na motorcycle. May motorcycle lane, kaya lang broken lanes na and road sharing na po ito. Yan, kasi isang linya na lang po yung blue dito, wala nang kapartner yan eh. Pero understandable yan, dito yan sa side na to, kasi yung mayroong signage yan sa taas. Ayan, dito pala magkakaroon ulit sa kanan. Ayan, so dito yan. So dun sa tinuro kanina, medyo ano po yun, road sharing. So far, okay naman, lahat gumagalaw. So yun na nga, medyo late pa rin kasi ngayong oras. Pero pag talagang rush hour to, masikip talaga ang Commonwealth Avenue. So dito ka magsisimula ng pasok ng motorcycle lane. Yan. And then dire-diretso na po ito. Ito nakababad, pero pwede siyang tatawid papuntang UP. Tingnan natin. Ayan, patawid siya kaya siya nandyan. Yan po ay bounding UP Diliman, CP Garcia. Ito yung medyo rough yung daanan dito sa side na to. Yan, dito malubak-lubak dito sa area na to. Alright, and then okay na ulit. May nakababad doon tayo nakikita yung kotse. Huli na po yan pagka naabutan. Pag dumaan sa MMDA at ito kailangan lumabas na sila dyan. Yan. Alright. And nandito daw ang tropa mga puro dito sa area na to. Tingnan natin. So far makikita natin puro lahat motorsiklo na lang nandito sa motorcycle lane. Nandito ang mga tropa. Stay na lang. Ngayon ka lang, dami na. Boss, happy birthday. Hindi, ano lang yun. Yung Facebook lang? Oo, sa ano ko lang. Pero ano talaga ako, cover. Oh, edi I miss you na lang. Tagal mo, pagkain na ulit. Kamusta? Kamusta? Ito, tapos na kami dahil nahuli kanina. Oh, ano, motor o four wheel? Four wheels at motor. Yung Lahat? mga motor kasi na nasa labas, dapat mapasok talaga sila. Shower out, Daddy Vance. Late ka pa. Late? Late. Puro! Oh, Sir Fanny, good morning.
Kaya mga puro, sama na dito, observe Baguio. Alright mga puro, saludo, TTMD, kasi pagaling. Sir Francisco, good morning sir. Saludo bossing. Ay, dami daw nahuli dito. Ayan, gumigit na ulit si Sir Francisco. Grabe, nakatakot. So 6 to 8 daw. Sobrang dami. Sobrang daming nahuli. 6 to 8 AM. Ayun o, nasa labas o, nag-iisa siya bukod tangi, motorsiklo. Huli. Ayun na, na-video na rin, na-picture na. Yun, Honda. Kasi unang-una mga puro, walang U-turn dito. Kaya hindi sila dapat nandun sa labas. Magandang umaga. Local government traffic enforcer Francisco sir, magkakandak tayo ng apprehension regarding dun sa pinatutupad natin na strictly for motorcycle lane only. Sir, tingin kayo sir. Kung makikita na nyo sir, may mga drawing yan na nakalagay motorsiklo at sa itaas nito mayroong mga drawing ng motorcycle. Ibig sabihin sir, hindi niya na yun ay strictly for motorsiklo only. Napakaluwag na ang kalsada sir. Nakita ko, nandun ka sa labas ng linya na yun. Kaya hinuli kita sir, pwede makisuyo at hinuli kita sir. Wala yan mga puro, apprehended. Ito pa isa, taxi naman. Again mga puro, wala kasing ano, no? Ito naman, supposedly nandito lang dapat siya. Kasi public utility vehicle. Ngayon nakita siya, nandito siya sa kababad na sa motorcycle lane. Sir Santa Cruz, good morning sir. Saludo po Bossing. Bossing, saan natin nakita si Bossing? Nakababad ba siya sa MC lane? Hindi sir, tatawid lang ako sa kabila sir. Tatawid na sana ako sa kabila eh. Binaybay niya yung motorcycle lane. Hindi sir, di ako bumaybay. Patawid lang ako. Alright mga puro, bumabad siya sa motorcycle lane. At sabi ni sir, matawid daw siya. Kaya lang mayroong mga broken lines kasi yan mga puro, saka solid line kung saan kayo pwede tumawid. So paalala na po ito. Mga puro, ito titikitan si Bossing. Bali sir, ganito yan. Makikita mo, strictly for motorcycle lane lang ito. Actually sir, pagka may forward na pumasok dyan, inuhuli natin. Ngayon sir, pagka nakapasok ka na sa linya na yan, lalabas ka dun sa mga linya na putol-putol. Kita mo sir, may mga linya dyan na putol-putol. Huwag kang lalabas doon kung yung linya ay solid lane. Yes sir, huwag ka mag-change lane, ibig sabihin ko. Pwede po doon, pagka yung lalo na kung putol-putol. Huwag lang po yung kagaya kasi kanina, wala kayo mismo doon sa mismong motorcycle lane. Oo. Kaya binigyan na kumbaga sa ano sir, binigyan na kayo ng linya na para strictly para lang sa inyo, nasa labas ka pa sir, kaya kita hinuli sir iniwasan kasi natin dito sir yung aksidente dahil marami nang na-involve na mga motorsiklo dito sa area. Kaya mga puro, na-explain na po ni Officer Francisco ano. Actually bukod tangi si Bossing na nasa labas sa motorcycle lane, and to think at nakita naman natin napakaluwag. Ganyan naman yung ano, yung galaw ng traffic. Napakaluwag, napakabilis. So wala kang reason para lumabas pa, di ba? At the same time, wala pong U-turn nandito para lumabas ka ng kaliwa. Doon pa po ang U-turn yan, saka doon pa yung broken lines. Doon ka palalabas sa mga tulad ng sabi ni Officer Francisco, sa putol-putol na linya. Dito naman nakikita na rin si Bossing kasi malayo pa lang sa solid line, nakababad na si Bossing na taxi. So ang ginagawa po natin yan, binibidyoan na
para meron tayong proof na nandun sila kung ba't sila nahuli. Alright, ang tatay lang tayo mga puro. Mga por, lumabas si bossing kasi broken line na. Mukhang kakanan yata siya. Nahanap ko sir yung pan. May laman yung bag ko, dilis, 2 kilo na laklak. Dito na ako balik. Wala kaya napansin? Kasi doon kanina mabigat-bigat pa yun ay. Patanong na lang boss, kasi kararating mo lang. Ano sir? May dilis ako, galing niya ako sir, bukas pala yung bag ko. Nalaglag. Sandali lang po ha. Tabi muna kayo sir. Tatanong si bossing kung may napansin na nalaglag na dilis. 2 kilo daw yun, dami. Sir, paliwanag ko lang sa iyo sir ha, kung ano yung nakasulat dito sa ticket natin. Kung makikita mo sir, number 2, not confiscated sir. Ang naging violation mo, disregarding motorcycle lane markings. Pwede mo itong isettle online. Pwede rin sa City Hall ng Quezon City. After 30 days sir of apprehension, forward natin ito sa LTO. Alright, yeah mga puro, klarong-klaro ano, meron na tayo online payment dito sa Quezon City. At mukhang dito na natatapos yung deployment natin dito sa MC Lane. Pero tuloy-tuloy pa rin po implementation yan. Meron pa po tayong mga kasamang MMDA. Alright, again, saludo Officer Francisco, TTMD. Saludo bossing. Alright, let's go guys. Puro bagongan. Alright guys, grabe, Telesim Philippines #1. Mura na quality pa. Ito po yung gamit natin sa ating motovlogging. Ang ganda niyan guys. Sobrang ergonomic yan. Komportable, ang ganda pa. Very slick lang yan. Angas. Maraming salamat sa'yo. Walang papapaw. So thank you so much sa walang sakong support. Tiwala. Wala akong masabi kundi thank you so much. Thank you sa Panginoon. At ingat kayo palagi. Again, kung wala akong papapaw. So thank you so much. God bless you. Purong pagmamahal. Thank you so much. God bless.